Hi everyone! Welcome back to another DIY travel vlog, and ngayon ay nasa Candelaria, Zambales kami. 2023, nag-Zambales na rin kami, which is sa Gazera de Liuliwa, and ito, hindi ko expect na super layo ng Candelaria, Zambales, yung super haba na naging biyahe namin, pero super worth it naman kasi nga ang ganda dito sa beach, hindi siya crowded. So, day 2 na ngayon and late na naman ako nakapag-intro. Itong tinutuloyan namin, may sariling CR and may aircon, pero medyo mahina yung tubig niya. Tapos, yung saksakan, or yung pwede yung pagsaksakan like mag-charge kayo, limited lang siya. Malapit lang yung Wacom Lake dito sa resort. Maglabas lang talaga dito. So, dun kami kumain sa Barge Floating Restaurant. So, ngayon, mag-picture muna kami sa beach, aura-aura muna kami doon. And then, kakain kami. Update ko na lang din kayo kung saan pa kami mapapadpad later. And as usual, alam nyo naman, tuwing DIY travel vlog na sinashare ko sa inyo, isashare ko rin sa inyo yung mga expenses. Ayan yung view. Ito, double curtain siya. And then, ayan na yung door ng room namin. Ayan siya. And then, may malaking salamin dito. Tapos, may isang CR. So, may own bathroom to. Pero, ang ganda na ng view. As you can see, makikita nyo na agad yung beach dito pag binaksan. Ayan. Pag umaga, hindi naman kita dito sa loob. Pero, syempre, pag gabi, nakikita na dito sa loob. Kasi yung glass to eh. Ayan siya. Ang ganda ng beach. Ayan. And walang masyadong tao. Talagang limited lang, hindi crowded. Okay guys, I'm back and nakauwi na ako ng Bulacan, nakauwi na kami, tapos na ang bakasyon, and itong trip nga na to is sa Zambales, pero hindi siya yung usual Liuliwa or San Felipe, Zambales, kasi itong pinuntahan namin sa Zambales is sa may Candelaria, Zambales, which is sobrang layo pala niya. And hindi ko hindi namin ine-expect na sobrang layo and nakakapagod yung biyahe. Pasensya na kayo if hindi ako makapag-vlog or nakapag-vlog ng maayos. Pero napakita ko naman sa inyo yung itsura ng beach, nung pool, because may kasamang pool yung kanilang resort. Bali, pool and beach front siya. So, kung ayaw yung maligo sa dagat, may choice kayo, which is yung kanilang swimming pool. So, ngayon, isi-share ko na sa inyo yung mga nagastos namin dito sa trip na to. Dapat talaga, guys, overnight lang siya, which is yung binook ko sa Airbnb is May 15 to 16. So, May 15, 2 p.m. yung check-in, and then May 16 ng 12 p.m. or 11 a.m. ang check-out. Ang nangyari kasi, hindi namin in-expect na super layo niya and sobrang pagod. Like, nakarating kami doon, 3:30 na. Lagpas na kami sa check-in time na 2 p.m. which is okay lang naman kasi nagsabi naman din kami doon sa host ng Airbnb, which is na may message naman kasi dun sa Airbnb, kaya ina-update ko rin dun na malilate po kami, ganito, ganyan. Kung nakarating na kayo sa Liuliwa, sa may San Felipe, Liuliwa, Zambales, dati kasi noong 2023, dun lang kami pumunta sa may Gazera de Liuliwa. Malapit lang siya and hindi kami super pagod na pagod sa biyahe, kumbaga parang bungad siya. Ito kasing pinuntahan namin, Istana Bailon Beach Resort. Yun yung pangalan ng resort. And dun siya sa
Candelaria Zambales, medyo talagang paliblib na yung atake niya. Pero hindi naman super liblib. May mga bahay naman. Pero super layo niya. Yung layo niya dun sa Liuliwa, kasi nung nadaanan namin yung sa may Paliuliwa, 3 hours pa yung babiyahihin mula sa Liuliwa bago kayo makarating dun sa resort. Nag-book ako sa Airbnb, yung binook ko is 2,800 yun, which is overnight lang yun. And then, nag-extend kami ng 1 day. Nagsabi kami dun sa resort and available naman yung room, walang nag-book na iba, kaya pinayagan kami. Mas mataas na nga lang yung binayaran namin sa pag-extend, which is 3,200. Kasi nga, sa Airbnb, may discount pa yung nabook ko. Pero ito, doon na mismo sa resort, kaya parang regular price siya. Hindi ko alam kung may Facebook page sila, pero ang pangalan nga ng resort is Istana Bailon Beach Resort. And ilalagay ko na lang din yung link dito kung gusto nyo mag-book sa Airbnb. Pero di ko pala kayo na-tour dun sa room namin. Kasi nga, diba, yung mga nakikita nyo lang clip is yung nag-intro ako, etc. Ganun-ganun. Ilalagay ko na lang dito yung mga picture, which is yung mga picture sa Airbnb. And yung picture sa Airbnb is parang what you see is what you get. Kasi yung nasa Airbnb na picture, dun kami mismo sa room na yon na book. Doon kami natulog, doon kami nagstay. Thankful naman ako na yung una nila doon is talagang 4 na piraso, tas may mga mini unan pa. Tapos sa kumot, hindi rin nagtipid dahil ang kumot nila ay 3. Kaya talaga namang sulit na sulit magpahinga kasi hindi tinipid sa unan, hindi tinipid sa kumot. Toiletries like shampoo and body wash, meron naman dun, pero nagdala pa rin kami ng sarili namin like sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush. Pero yung towel, hindi na kami nagdala ng own towel. Sa kanila na lang kami nag-request para hindi na rin dagdag sa bagahe. When it comes sa food, isa lang yung malapit dun na kainan, which is yung sa may Uwakon Lake, yung Barge, if I'm not mistaken, Barge Floating Restaurant. Nandun kayo mismo sa may lake ng Uwakon Lake. And yun lang yung talagang restaurant or kainan na malapit. Kaya wala kaming choice nung first day namin, kundi dun kumain. Expect lang kami ng sobra kasi nga akala namin goods yung food. Pero hindi talaga kami na-satisfied dun sa food dahil unang-una yung crispy pata, super dry and ang tabang. Honest, ano lang to ha guys, sinishare ko lang sa inyo. Matabang yung crispy pata, yung shrimp, ang konti and ang mahal ng presyo. Tapos, sabi nila salted shrimp daw yun, salted egg shrimp. Pero parang, alam mo yung ginisa lang siya sa butter, hindi siya salted egg. And then yung dessert nila, okay naman yung ice cream. And yung place mismo, hindi siya well-maintained. Problema kasi, yung mga bubong, or yung bubong ng restaurant, dahil nung kumain kami doon, biglang umulan, and pinapalipat kami ng pwesto dahil tumutulo yung bubong dahil may butas-butas. So, hindi nila inaayos. So, doon pa lang medyo na-off na kami dahil kumakain kami tumatalsik-talsik na tubig dahil umuulan. Pero ewan ko ha, depende sa panlasa natin ha. Iba-iba naman tayo ng panlasa and wala silang available pasta. Ang dami na nang walang available doon sa menu like pizza, yung pasta. The next day, kumain naman kami sa coffee shop. Naghanap pa talaga kami ng coffee shop kasi nga ayoko na ulit kumain doon ayaw na namin doon sa Barge Floating Restaurant dahil hindi nga kami satisfied. So, naghanap kami ng coffee shop. Ang nearest coffee shop na nakita namin is yung parang Arthaius Cafe, if I'm not mistaken sa pronunciation, pero ayun yung ano niya, coffee shop. And yung coffee shop na yun is maraming painting, maraming talagang artworks, nakasabit na mga paintings, nakadikit, ganyan-ganyan. Maraming display. Ang ganda ng vibe nung coffee shop. Super ganda. As in, lalo na kung mahilig kayo sa mga painting, mahilig kayo mag-museum, maa-appreciate nyo siya. Pero the food and yung coffee, hindi rin namin nagustuhan. Kasi yung coffee nila, super limited lang nung available. Like, coffee jelly, iced coffee with milk. Parang, alam niyo yung parang black coffee na nilagyan lang ng gatas.
Tapos nakalimutan ko na yung ibang flavor. Wala silang yung mga caramel macchiato. Walang ganun. As in, super basic coffee lang talaga. Or coffee drink lang yung nandoon sa menu nila. So, ang in-order ko, coffee jelly. And ang gara talaga, sobrang tabang. Walang lasa. Yung pasta na in-order ko, which is yung Alfredo, hindi ganun yung ina-expect kong Alfredo pasta. May carrots pa nga siya. Kasi ang expected kong Alfredo, yung mga nakakain ko dito sa Bulacan, sa Manila, is yung creamy na Alfredo, which is yung parang pa-carbonara style na siya. If familiar kayo. Doon hindi ganun. Para lang siyang alyo-olyo yung atake, tas may parmesan cheese, and wala talagang lasa. Sobrang tabang. Burger nila, yung patty, hindi siya beef. Pork yung ginamit, and malalasahan mo talaga yung ano ng pork. Bawat kagat mo, nagmumugmug siya. Ganun kasi yung mga buns, di ba? Yung monay, di ba? Pag matagal na, medyo matigas na siya. And pag hinati mo siya or kinagat mo, nagmumugmug na siya. Hindi na siya malambot. And super dry na nung itsura niya. Yung pizza, hindi rin namin siya naubos. Alam nyo, yung quality ng pizza, if nakakabili na kayo sa mga tinatawag na dirty pizza, hindi ko sinasabing yung maruruming pizza, pero dirty pizza kasi tawag namin dun. Yung mga nilalako kapag may fiesta, yung mga naglalako lang sa labas ng school, tas may parang mini oven, yung ganun, parang ganun lang yung pizza nila. Tapos parang niretoke lang nila. Tapos yung dough, makikita nyo yung dough, yung tinapay niya, ganun na ganun. Yung sa dirty pizza, yung may hangin-hangin sa loob. Hindi siya yung solid dough. Para lang siyang mona yung dough nila. So, hindi rin kami nasatisfied dun sa kinain namin. Kaya nag-decide kami na mamalengke na lang para sa dinner namin. Sa dinner naman namin, pumunta kami sa bayan, which is dun kami bumili sa palengke, and nag-decide kami na mag-inihaw na liempo. Bumili rin kami ng mangga, and yung kanin in-order na lang namin sa resort kasi nga wala naman kaming pagsasaingan. Ayun, nasatisfied kami, and talagang busog na busog kami, nakabawi kami ng kain. Pili rin pala kami nung hapon ng merienda, habang binababad namin yung liempo, which is dun sa Papu Cafe, and doon limited lang din yung available food, which is wala silang pasta, walang mga rice meal, ano lang talaga, pastries and coffee. Yung coffee, ayan, nasatisfied kami doon. Super sarap ng coffee nila kasi may mga choices na doon ang gusto namin, like yung mga caramel macchiato, Spanish latte, dalgona, mga ganon. So, good sa amin yung Papu Cafe. Yung pastries naman nila, okay yung cheesecake, pero yung banana cake, medyo matapang yung cinnamon. Parang sobrang daming cinnamon powder. Mas na-overpower ng cinnamon powder yung lasa nung banana. Hindi na masyadong malasahan yung banana nung banana cake. Kas lang din yung pinakamalaki naming nagastos dahil nga malayo yung biyahe, tapos pa stop over kami, ganyan. So kasama na yun yung gas sa expenses namin dito. And then nung pauwi kami, nag-stop over na kami sa SM Olongapo para doon na lang kami kakain. Kumain kami sa Jerry's Grill, and then nag-coffee pa kami sa Cafe Beanery para hindi kami antukin sa biyahe. Pero nakauwi kami, gabi na kami nakauwi, pero sakto na lang din yung biyahe kasi mula SM Olongapo hanggang dito sa bahay namin is 3 hours na lang yung babiyahihin namin, kaya hindi naman kami masyadong ginabi. Overall sa ginastos, kaya inabot kami ng yung total na ginastos namin is dahil nga nag-extend ba kami, ganyan. Tapos, syempre sa mga food, mga extra expenses pa. Pero overall, okay naman sa akin yung naging vacation namin. Though sa food lang talaga kami nagka-problema nung day 1 and then day 2. Tip ko lang sa inyo guys, kung family kayong pupunta and then may dala kayong sasakyan, magdala na lang kayo siguro ng sarili nyong food. Mag-prepare kayo kagaya ng ginawa namin, or kung gusto nyo mamalengke kayo doon sa bayan, nandun lahat yung mga paninda na pwede nyong lutuin, pero limited lang din yung palengke, small palengke lang siya, like manok, isda, baboy, yun lang yung tinda, tapos gulay-gulay, and then may mini grocery like para sa mga soft drinks, ganun, bumili na lang din kami doon. Yung experience namin sa resort, okay na okay, goods na goods, mababait yung staff, okay yung room, okay yung services nila. Overall, itong trip namin sa Zambales is
ma-rate ko siyang 7/10. Kung babalikan ko yung resort na yun, siguro mas longer stay para hindi naman talagang yung pagod is ramdam na ramdam namin dahil nga ang layo niya. Pero hindi siya yung tipo ng resort or ng beach na parang ikikrave ko, like Palawan, yung mga napuntahan ko sa Bohol, ganun. Babalikan ko siya pero hindi siya yung tipo ng ay tara balik tayo agad. Yun lang guys, shinare ko lang sa inyo yung naging experience namin, itinerary and budget. Actually, hindi nga talaga to full itinerary dahil DIY trip lang to. Alam niyo naman lagi kaming DIY trip. And ayun, yung budget ay naging expenses namin dito sa Zambales for 3 days and 2 nights. And sana nakatulong sa inyo. Ang next na i-share ko sa inyo is yung aming Ilocos trip, which is aalis kami this week. So, sana makapag-vlog ako ng maayos doon sa Ilocos Sur. So, ayun lang guys. Don't forget to subscribe to my channel. Follow me on my Instagram account, like my Facebook page. And see you on my next one. Bye!